Eh, bumilis ang tibok ng puso ko at dahan-dahan pumihit sa kaliwang bahagi ng bahay. Doon ko nakita ang anak ko. May hawak na bagay at parang nagpapakain ng mga manok. Ma! Putol ang tawag niya sa mama niya nang di sinasadyang mapatingin sa akin. Para ko nabingi sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Lumabas ang mama niya at nagtama ang mga mata naming dalawa. Umawang ang labi nila at nag-init ang mata ko. Gusto kong marahin si Jay, hindi ang asawa niya. Dito ko lang pala mahahanap ang mag-ina ko. Mama, hindi po si Chano nang nakita ko. Narinig ko pang sabi niya. Abala ako sa dinner namin ni Paula at siya namang paghahanap siya ng alaga ng manok na naging paborito na rin niya, kaya binigyan ng pangalan. Mama, wala rito si Chanon, mama. Narinig kong sigaw niya mula sa labas ng bahay kubo na pansamantalang tinitirhan namin sa isla. Hanapin mo lang anak, nandyan lang yan kanina. Nang pareho kami ma-discharge ni Paula sa ospital, sinama kami ni Ellie papunta rito. Nagulahan pa ako nung una dahil hinihintay namin si Paulo. Siyang susundo sa amin ayon dito din sa gusto niya. Trust me, Rebecca, this is worth it, anas niya. Dinala niya kami sa Black Island, yung nakikita ko sa brown envelope na binigay niya sa akin noon. May gusto lang daw siyang patunayan. Di ko alam kung ano yon, pero sumama kami dahil na rin sa sinabi niyang magsisimula ulit kami ng aking anak na this time, hindi na ako maasa sa daddy niya. Na ako ang gagawa ng paraan pa paano mabigyan ng magandang buhay si Paula. Inaamin ko gusto kong maranasan yon kahit sumang-ayon na rin ako. Nasa dulo ng isla ang bahay kubong sadya niyang ipinagawa. Ilang taon na nakakalipas. Kompleto mga gamit at di problema sa amin ang ilaw dahil solar naman siya. Sakto lang ang laki pero di kasya kung gusto mong bumuo ng malaking pamilya. 3 hanggang 5 lang ang pwedeng manirahan dito. May mga alagang manok din si Elliot, pumapasok din ako sa hotel. Binigyan ako ng trabaho ni Elliot, naging madali para sa akin. Dahil sila may-ari ng islang to at wala akong ideya kung saan sulok pa to ng Pilipinas. Sobrang layo ng biniyahe namin noon. Mama, hindi po si Chano na nakita ko. Bumalik sa realidad ang pag-iisip ko dahil sa sinabi ng anak ko. Nagkatingin na lang kami ni Paulo at di na rin nakaimik pa ang anak namin. Alam ko, nagulat din siya na makita niya ang daddy niya. Nabigla rin ako kasi paano niya nalaman ang lugar na to? Naligaw na siya? O hinahanap niya kami? O pwede rin namasyal siya pero paggabi na? Parang may kabayo sa dibdib ko sa malakas at mabilis sa tigidig nito. Nandahan-dahan siya naglakad palapit sa amin. Mabigat ang presensya niya pero hindi naman siya mukhang galit. Walang ekspresyon ng mukha. Ay, si Shannon! Sambit ni Paul nang mahuli ng daddy niya ang paboritong alaga. Bibilin ko to. Malamig na sabi niya sa mababang tono. Napahawak ang anak ko sa binti ko at nakitang pagsimangot niya. Humaba pa ang uso. Hindi yan for sale. Akin yan eh. Magalang pa rin sabi niya. Nahihiya siyang kausapin ng ama. Talaga? Bibili ako. Saad niya at kumunot ang noo ko. Pumunta ba siya rito para bumili ng manok? Alam ko binibenta to ni Ellie at kami nagbabantay pa rito. Hindi kasi to bago sa amin eh. May dumadayo din dito. Ilan po ba? Kaswal na lang tanong ni Paula. Siya nakikipag-negotiate sa maging customer niya. Ilan po ba bibilhin ninyo? Tanong ulit ni Paula at hindi ko alam kung namamalik mataba ko o giniguni lang na makita ko ang pagtaas ng sulok ng labi niya at amusement sa mata niya. Pero mabilis agad naglaho din yon. Ilan ba sila? Balik tanong nito. Marami po sila. Di na pinansin ni Paula ang unti-unting paglapit ng daddy niya sa kanya dahil nakatutok ang mga mata niya sa mga manok. Bibilin ko lahat. Ay sige po. Kasama tong hawak ko. Pero napaatras siya na makita ang paglapit ito sa kanya. Akin po yan eh. Nakangusong sabi niya at lumuhod sa tapat niya si Paulo. Nasa kamay ang kanyang alagang manok. Gusto ko rin to eh. Akin na po yan. Hindi po yan pinagbibili. Pagdadahilan pa ni Paula. Magiging sa kanya din to. Po? Isasama ko pang may-ari nito. Seryosong sabi niya at ako ang tiningnan niya. Muntik ako mapaatras sa bilis ng tibok ng puso ko. Pati nanay ng may-ari isasama at ibabahay ko. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Anong pinagsasabi niyang isasama at ibabahay? Ano yon? Bakit po? Dahil gusto ko. Mabilis na sagot niya. Paano po kung ayaw nilang sumama sa'yo? Di ampunin niyo na lang ako. Hindi ako aalis dito. Wala naman akong bahay dito eh. Saad niya at basta na lamang siyang pumasok sa loob. Dahil nasa gilid ako ng pintuan, bahagya ko naramdaman ang braso niyang tumama sa akin. Nag-iwan din yon ng milyon-milyon boltahe ng kuryente. Nakanguso pa rin si Paula pero alam kong pinipigilan niyang sariling mapangiti. Nakikita kong kasiyahan sa maamo niyang mukha.
Lumapit sa akin at hinawakan ng kamay ko. Tiningala pa niya ako. Okay lang po ba, Mama? Di ko siya naintindihan ng una pero nang dinugtungan niya ang sasabihin niya, saka ko pa lang siya nakuha. Okay lang po bang ampunin natin siya, Mama? Kawawa naman pala siya dahil wala siyang bahay dito sa isla. Di ko alam kung nag-iinarte din ang anak ko o sinasakay ng kalokohan ng daddy niya. Di ako nakasagot agad dahil lang tumingin ako sa loob nakita ko ang prenteng pag-upo ni Paolo sa malit na kama at sa akin siya nakatingin. Nahuli ko pa ang pagngiti niya pero na magtamang mata namin agad siyang umiwas ng tingin. Pero bakit natin siya ampunin anak? Malaki na siya. Pagdadahilan ko. Wala po siyang bahay, Mama. Malaki na nga siya. Kaya niya maghanap ng matutulian niya. Ani ko. Umiling na naman siya. Wala nga po kasi, Mama Pwede siyang magtrabaho sa hotel. Sagot ko at nalingon ko siya. Ulit, pero nakita ko na nakahiga na siya. Kawawa naman siya, Mama. Ampunin na lang po natin. Pamimilit pa niya sa akin. Konti na lang talaga, matatawa na ako sa kanya. Mama? At maging kuya mo? Nangaasar pa ang tanong ko. Mabilis siyang dumating at umiling. Namilog pa ang mga mata niya. Hindi po, Mama. Daddy ko po yun Gulat na bulalas niya at patakbong pumasok ng bahay namin. Daddy! Sigaw pa niya. Napangiti rin ako sa hulit, pinagpatuloy ko na lang din ang ginagawa ko. Kung ito naman ay isa sa kasiyahan ng anak ko ang makita at makasama niya ulit ang daddy niya, ay hindi ko siya hahadlangan. Di ko ipagkakalob sa kanya ang bagay na to. Di pa ako tapos sa pagluluto nang lumapit sa akin si Paula. Nasa bisig na ang alaga niya. Kinuha ko yun at binalik sa kulungan niya. Paggabi na, kaya dahan-dahan lumulubog ang araw. Lumalamig na rin ang simoy ng hangin at ang ganda ng tanawin ng mga oras na iyon. Nakakagaan sa pakiramdam. Nakatulog po si Daddy, Mama. Mukha po siyang pagod Kwento niya sa akin. Nakaupo na siya sa tabi ko. Parang sara lang din ang kusina namin at dito na din kami kumakain. May maliit na mesa at railings na nakapalibot sa bahay kubo. Safe na safe ang lugar na to. Maraming crystal lights na gustong panoorin ng aking anak. Sumilip ako sa daddy niya at may kumot sa katawan nito. Di pa maayos ang pagkakalagay kaya't baka si Paula nagkumot. Ang isang braso niya ay nakapatong sa noon niya. Para kanina lang gising na siya. Para nakatulog siya kaagad. Sa tingin niyo po, Mama, bakit po nandito si Daddy? Hinahanap po ba niya tayo? Inosenteng tanong niya. Hindi ko alam, anak. Tanungin mo kung gusto mo. Sabi ko at ngumuso na naman siya. Bibili raw po siya ng manok at gusto pa niya sa tiyanan ko. Tipid nang umiti lang ako at inayos ang mga plato para maghanda na rin. Ipagbibili ko na lang po sa tiyanan kung ganun. Bakit? Di ba paborito mong alaga yon? Kaya't sinabi mo rin kanina na hindi na ipagbibili. Tanong ko. Bakit nagbago na naman ang isip niya? Opo. Bakit? Kapag po binili niya sa tiyanon, isasama niya po ang may-ari. Si Tita Ellie mo? Mama, akin po yun, no? Diba, hiningi ko siya kay Tita Ellie? Ang tanong, sasama ba ang may-ari at ang nanay niya? Ay, opo, sasama. At saka, nakatingin sa pintuan kung nasa nandun ang daddy niya. Nakatayo at nakahilig sa hamba ng pintuan. Gising na siya. Napahaba rin ang kwentuhan namin mag-ina at aliw na aliw ang daddy niyang pagmasdan kami. Nagtago sa likod ko ang anak ko. Nahiya siguro. Natapos ako sa paghahain, muli nilinong nalingon si Paulo, na ngayon matamang nakatitig sa akin at para naghihintay lang siya na panahon namin. Kain tayo? Nahihiyang aya ko sa kanya. Pwedeng makikain? Balik tanong naman niya. Tumango ako. Umupo siya sa tapat namin at nilapit ko pa sa kanyang plato at baso niya. Tapos po, uuwi na kayo pag natapos na kayong kumain? Nagsimula na naman sa interview si Paula. Makikitulog din ako. Hindi ba magpapaampon ako sa inyo? Ayun na naman siya sa pakipaglaro niya sa kanyang anak. May Monica naman po. Bibili nga kayo ng manok, di ba po? Inosenteng tanong pa ng makulit na bata. Pinagsando ko ng kanin si Paula. Marunong na siyang kumain mag-isa. May niluto kaming isda na sinabawan at mga gulay naman para kay Paula. Ayaw mo naman ipagbili ang manok na gusto ko. Nagsimula kami sa pagkain nang makita ko na wala pang kanin at ulam ang plato ni Paulo. Tila kanina pa siya nanonood sa amin. Kumain ka, para pumayat ka Puna ko sa kanya. Dahil sa malapitan nakita ko ang buong itsura niya. At bayolente siyang napabuntong hininga na mag-iwas siya ng tingin sa akin.
Tumayo ako at nalagyan ng maraming kanin ang plato niya. Umawang ang labi niya sa gulat. Ganon naman kami dati pa, noong di pa niya kami binabaliwala ni Paula. Sanay akong gawin yan sa kanya. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa'yo? Nabigla naman ako sa narinig ko. Literal bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Anong pinakagusto? Di ako sumagot at nanatili ding nakatingin sa kanya. Ang pagiging maalaga mo na hindi ko naranasan sa asawa ko. Na hindi niya ginagawa sa akin ang mga bagay na ginagawa mo. Ang paglutuan kami ni Zion, ang alagaan, tulad ng ginagawa ng normal na pamilya. Sambit niya. Marahan ang boses at para nakikita kong inggit niya sa mga pamilyang ganon. Yung tipong kadarating mo lang mula trabaho mo, sasalubungin ka at kakamustahin kung kumusta ba ang trabaho mo, ang araw mo. Hindi ka ba nahirapan? Yung pagka-uwi mo palang pagkain ang nakahanda para sa'yo. Pagising mo sa umaga, handa na rin ang susuotin mo at planchado na. May agahan pa nakahanda sa hapag. May pabaon pa. Mahabang kwento niya. Ang mga bagay na yon, sa'yo ko lang naranasan. Sa'yo ko lang naramdaman. Sa'yo ko nahanap ang pagiging mabuting ina at asawa. Nakita ko na yon pero mas pinili ko pa rin ang iba kasi yan ang naisip kong tama. Ang manatili sa malayo para sa kaligtasan niyong dalawa. Kayo ang pinili ko. Hindi nga lang kayo aware. Ang pamilyang to na minsan kong sinayang ay hindi ko nahahayaan na mawala pa sa akin. Patawarin niyo ko? Mahabang usal pa niya at doon naging emosyonal siya. Umalis siya sa pagkakaupo niya at lumapit sa amin. Pumesa sa tabi ni Paula at unang niyang niyakap ang anak namin. Pinatakan pa ng halik ang ulo nito. Patawarin mo si Daddy, baby. Patawad, anak ko. Hindi ako naging mabuti sa'yo. Sabi niyang may sinseridad sa boses niya. Hinila pa niya ako at pareho kaming kinulong sa mga bisig niya. Naramdaman ko naman ang paghalik niya sa gilid ng sentido ko. Kung pwede ko lang ibalik ang mga panahong yon, hindi ako magdadalawang isip na piliin ulit kayo at ipapakita ko sa buong mundo. Ipagsisigawan na kayong pinili ko, just please. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Pagkakataong makasama kayo at punan ng pagkukulang ko sa inyong dalawa. Hayaan niyo akong patunayan ang pagmamahal ko sa inyo, pakiusap. Daddy, tama na po yan. Tara na po at kumain na tayo. Tawag ni Paula sa kanyang ama. Di niya hinintay tong makalapit sa gawin namin dahil siya na ang kusang lumapit. Tumakbo pa siya at agad naman siyang sinilubong ng yakap ni Paulo. Walang saplot pang itaas ang daddy niya at tanging dumang short pants pa ang suot nito. Nilingon ko naman ang batang kasama pa namin. Isa-isa niyang inabot ang mga plato mula sa aparador nito at dahil maliit siya, sumampa pa siya sa maliit na silya. Gusto raw niyang tumulong eh. Ako na dyan, Zion? Malambing na sabi ko sa kanya at nilapitan siya. Binuhat ko siya at ibinaba. Ginulo ko ang buhok niya. Kamukhang kamukha niya ang Daddy Paulo niya kahit hindi niya totoong ama. Dahil sigurado pinaglihian ni Ami si Paulo. Di ko pa rin nakausap ang babaeng iyon. Kung makakabalik kami sa Maynila, bibisita ako sa kulungan niya. Mag-iisang buwan na rin nananatili si Paulo kasama namin at inihahatid ng mga kaibigan niya kinabukasan. Si Zion sa amin. Tuwang-tuwa pa nga siya dahil mararanasan niya raw ang manirahan sa bahay kubo. Mabait na bata si Zion at katulad ng inaasahan ko, nagkasundo pa nga sila ni Paulo. Mas matanda pa lang anak ng ilang oras lang. Same birthday pa naman sila. At habang nandito silang dalawa, si Paulo ay naisipan ng mamingwit ng mga isda sa laot at dinadala sa hotel para nga mabayaran. Nag-iwan din siya ng uulamin namin. Hindi niya nga ginamit ang pera niya at ang trabaho na alam ko, hindi siya sanay. Yon ang bumubuhay sa amin ngayon. Di nga ako makapaniwala na kaya pala niyang gawin iyon. Nakakatuwa at sa totoo lang, itong ganitong simpleng pamumuhay sobrang nakakatabanan ng puso at nakakakontento sa mga bagay na meron ka. Wala ka nang hihilingin pa pero hihingi siya sa amin ng pagkakataon na yon at nakita ko ulit ang kasiyahan sa mga mata niya. Kanyang napatunay na ang lahat, isa-isa niyang napuna ng mga pagkukulang niya. Pinaramdam sa amin ang pagmamahal niya. Napatin ako sa kanya. Gusto ko po ng tuyo, sabi niya at tumangulang ako sa kanya. Hindi rin mahirap mahalin si Zion. Malambing din siya katulad ni Paula. Hindi ko lamang maiwasan ng manghinayang dahil sa nangyari sa mommy niya. Mabuti na nga lamang hindi siya naging malungkot sa sinapit ng kanyang ina. Huminga ako ng malalim at sinubukan ko naman na abutin ang mga plato at baso ko. Pero bago ko pa magawa ay naramdaman ko na ang mainit at matigas na bagay na dumikit sa likuran ko.
Para akong kakapusin ng hininga at kasabay noon ang pagdaos-dos ng braso nito sa bewang ko. Kitang-kita ko ang maugat na kamay niya malapit din sa aking kamay, tsaka niya kinuha ang mga plato. Parang namamanhid ang bato ko lalo na ang pagtama ng mainit na hininga niya roon. Nakakabingi ang malakas sa tambol ng dibdib ko nang mas idinikit pa niya sa katawan ko. Lalo na ang pagtama ng mainit na hininga niya roon. Nakabibingi ang malakas sa tambol ng dibdib ko na mas dinikit niya ako sa katawan ko. Paulo, there! Bago siya humiwalay, humalik pa siya sa pisngi ko. Grabe ang bilis ng tibok ng puso ko. Sobrang bilis niya. Hanggang yun, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Inaamin niya sa akin na gusto niya raw ako. Hindi ko alam kung saan o kailan ba iyon nagsimula. Mahirap paniwalaan. Pero, nang sunod-sunod ng pagkwento niya sa amin, nung nagsimula siyang dumestansya sa akin, unti-unti ko na rin na naintindihan. Walang araw na hindi niya talaga iyon ginagawa. Pasimple siyang lumapit. Lumapit sa amin at kakausapin na para bang normal lang na mag-asawa kami. Pero ayaw raw akong biglain. Gusto niyang dahan-dahanan namin ang relasyon na to. Tumulong sa pag-aayos ng hapag si Paulo. Inihain namin lahat ng pagkaing niluto ko at magkatabi lamang kaming nakaupo sa tapat namin ng dalawang bata na masayang kumakain. Naputo lang ang tingin ko na maramdaman ko ang paghawak ni Paulo sa kamay ko at hindi niyon binitawan habang kumakain kami. Hinayaan ko na nga lamang siya. Pagkatapos nga namin kumain, ay ako na nagpresenta na maghugas ng mga plato pero hindi niya ako hinayaan. Ako na, trabaho ko to. Pagod ka sa trabaho mo kanina, magpahinga ka na muna sa loob. Saway niya sa akin at tinanggal ang kamay ko sa basin. Nakalublob na roon ang kamay ko at nabasa na nga ng tubig. Isa to sa mga nagustuhan kong pag-uugali niya. Napaka maalalahanin niya. Wife material, ika ng lahat. Pero sinayang ko talaga ang pagkakataong yon. Marunong siyang magluto. Gumawa ng gawain sa bahay at lahat-lahat. Naalala ko pa, ang mga perang pinapasok ko sa bank account niya, halos hindi yun nagagalaw. Pero si Ami, wala pang isang buwan na ubos ng laman ng cards niya at siya pa nagkusang pumunta sa kumpanya ko para lang manghingi sa akin ng pera. Mas si cards niya na unlimited ay nauubos. Hindi ko alam kung anong binibili niya o saan niya ginagamit ang perang yon. Di naman ako sa nanunumbat. Talagang nagtataka lang. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Magpahinga ka na lang sa loob. Pura niya sa akin at napatingin naman ako sa anak ko. Nasa kulungan na naman ang mga manok. Nagpapakain ng mga alaga nila. Napangiti ako na makita ko na malapit talaga sila sa isa't isa. Binalik ko ang tingin sa pinakamagandang babae na nakita ko sa buong buhay ko. Maliban sa mommy ko, nakalagay din sa buhanginan ang basin at nagsisimula na siyang maghugas ng mga plato. Lumuhod ako at niyakap siya na nakatalikod. Naramdaman ko na paigtad pa siya dahil sa gulat. Mahinang humalakak ako at tinalikan ko ang pisngi niya. Paulo, hindi pa ako tapos dito. Di naman tunog nanunuway kasi ang lambing ng boses niya. Di ko nga yata siya nakitang nagalit. Sobrang bait niya. Baka dati siyang anghel sa dating buhay. Babalik na tayo sa Maynila. Sasama na kayo sa akin, hindi ba? Tanong ko at pinatong ko ang baba ko sa balikat niya. Dinikit ang tungki ng ilong ko sa pisngi niya at marahan na pinagkiskis iyon. Ang bango niya. Mas gusto ko rito, sagot niya. Eh di ba pinagbili na ni Paula ang alaga niyang manok? So isasama kong may-ari kay Chanon at ang mama nito. Ibabahay ko sila, sabi ko. Tumigil ka. Mas bagay sa iyong mangingisda. Kaya na tayong buhayin noon, di ba? Okay, kung gusto mo rito. Eh dito na lang tayo manirahan pa. Seryosong sabi ko. Kaya kong bitawan ang buhay ko sa Maynila. Ang kumpanya ko kung ang kapalit nun ay ang makasama ko ang mag-ina ko. Mahal ko sila at hindi ko sila bibitawan. Sila ang pipiliin ko. Nagbibiro lamang ako. Kailangan mong bumalik sa Maynila dahil marami kang trabahong naiwan doon. Wag na lang kung hindi rin kayo sasama sa akin. Nagsusungit na sabi ko. Hindi ka sanay sa buhay na meron tayo rito, Paulo? Ha? Ngayon mo pa talaga sasabihin yan sa akin? Ang maliit na perang kinikita ko sa pagbibenta ng mga isda, tuwang-tuwa na ako. Kasi totoong pinaghirapan yun at nakakabili ako ng bigas. Di ko akalain. Natatawang sabi ko. Eh tingnan mo nga ang braso at kamay mo. Mas bumakat yung ugat mo. Nangingitim ka na rin. Sunog na ang balat mo. Komento niya at nakatingin ako sa katawan niya. Totoo ang sinabi niya pero nagkibit balikat lamang ako. Nahirapan din ako nung una.
Pumalpak din naman ako eh. Halos umiyak pa nga ako sa init ng araw at walang nahuhuling isda. Pero palagi niya ako inaalo na ayos lang. Ngayon nga, isa sa natutuhan ko, hindi naman kailangan na marangyang buhay para maging masaya o mabuhay na walang problema sa kakainin mo araw-araw. Ang simpleng buhay, ang simpleng trabaho, ang maliit na kita'y sobrang nakakataba ng puso. Ibang-iba ang kasiyahang nararamdaman mo. Kakaiba sa pakiramdam kung mahahawakan ko ang perang pinaghirapan mo. Hindi katulad sa kumpanya ko. Uupo lang ako buong araw sa loob ng opisina. Madali lang yon. Buwan-buwan na nakukuha mong pera, nasahod mo sa trabaho mo, pero kakaiba rin talaga sa pakiramdam yung ganto. Inigpitan ko ang pagkakayakap ko sa kanya. Maraming salamat, Rebecca. Nandahil sa iyo naranasan ko ang simpleng buhay na to. Kinabukasan lumuwas nga kami ng Maynila at sumama talaga sila sa akin. Ang mga kaibigan naman ni Paolo na sumundo sa amin ay nagulat pa nang sila na makita ang itsura ng kaibigan nila. Inaasaran naman nila ito. Miss Rebecca, grabe ka naman. Ha? Bakit naman? Naguguluhan kong tanong. Tinanggap mo agad ang kaibigan namin? Pinatawad mo siya kaagad? Tanong pa nga ng isa. Tiningnan ko naman si Paolo at nakabasangot na nga naman ang mukha niya. Parang marununtok pa ng kaibigan. Hindi naman kami nag-away, tsaka di naman ako nagalit sa kanya eh. Wala siyang kasalanan, sagot ko. Lumamlam ang mga mata niyang na nakatingin sa akin. Ngiti-ngiti, lumapit siya sa akin at di na ako nabigla pa nang humalik siya sa gilid ng sentido ko. Sanay na ako ron. Inakbay niya pa ako at matunog ng umisin na tila nagyayabang na naman siya sa mga kaibigan niya. That's the difference, Jay. Hindi nga sila umuwi sa akin pero hindi naman siya galit. Sabi pa niya, "Huwag masyado mabait, Miss Rebecca. Baka maaga kang bawiin. Kawawa naman ang kaibigan namin pag namalayan na namatay ng asawa. Napakamalas naman niya." Patuloy na pag-aasar ng mga kaibigan niya. Inatid din nila kami sa isang subdivision. Akala ko mansyon ang titirhan doon pero iba na. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking mansyon. Nasa labas pa lang nakakamangha ng ganda ng pagkakadesign nito. Paano na lang kaya kung nasa loob ka na? Magsiuwi na kayo? Asek ni Paolo. Siniko ko siya sa tagiliran ko at hinaplos ko yon kalayuan na makita ang pag-iwi niya na tila nasaktan siya. Pikunin ka talaga? Umiiling na sabi ko at sabay kaming pumasok sa loob. Nauna ang dalawang bata na binuhat pa ang mga kasamahan namin. Napangiti ako na makita ang aking ama. May luha man sa mga mata niya, mukha naman siyang masaya. Humiwalay ako kay Paolo at patakbong lumapit ako sa daddy ko. Niyakap ako na mahigpit. "Dad, namiss kita, anak ko. Akala ko hindi ka na namin makikita. Mabuti na lamang. Pasensya na po, Dad," sabi ko na lamang. Bumitaw rin naman siya na lumapit sa amin ang parents ni Paolo. Nginitian ko siya. Ang ganda ng ginang. Nakuha ni Paolo mula sa kanya ang mga mata niya at ang daddy niya kamukhang kamukha niya. Ngayon, may ideya na ako kung anong magiging itsura niya kapag tumanda na siya. Kahit may edad na, ay ang gwapo niya pa rin. "Kamusta po?" Magarang nasabi ko at bumalik ako sa pisngin ng lola ni Paula. Nagbano naman ako sa asawa ng ginang. Kahit na kailan ay galang mo talagang bata ka, ani ng ginang. Nahiyaman ako pero ngumiti lamang din ako. Nakakapanghinayang lang na hindi namin agad nakilala, iha. Saad naman ang daddy ni Paolo. Sumulap ako kay Paolo para sana senyasan siya na lumapit sa amin. Nahiya ako makipag-usap sa parents niya. Lumalapit din naman siya sa amin. "Dad? Mom?" Bati niya sa mga ito at tumalik. "Totoong nag-iba ang aura mo, son?" Puna ng kanyang ama. "Yes, Dad. Ang dami kong natutuhan sa isla." Tinapik ng dad ang balikat niya. "Mabuti yan. Dapat lang din paghirapan mo mga bagay na minsan mong binitawan." Kakamot-kamot naman siya sa ulo. "May balak na ba kayo magpakasal kung ganun? Di na ako makapaghintay, anak." Anang ginang at mabilis nag-init ang magkabilang pisngi ko. "Kasal agad? Nagsisimula pa nga lang ulit eh. Tsaka nahiya pa rin talaga ako kay Paolo." "Soon, Mom?" Ang yabang niya talaga. "Dapat talaga pakasalan mo ng anak ko. Naanakan mo na eh." Singit ni Daddy na iknikin ang ngiwi ko. "I can't believe, 2 anak ko ang tinuhog mo." Umiling-iling pang sabi ni Dad. "Welcome to our family, iha." Kahit ganoon, mainit na tinanggap ako ng pamilya ni Paolo. Di pa tapos ang kasiyahan, inayang na ako ni Paolo sa 2nd floor. May papakita raw siya sa akin. Sumama ako at inasar naman kami ng mga kasamahan namin.
Hey, pasimple ka pa. Tandaan mo, hindi pa umaabot sa 1 taon ang sugat niya. Wala kaming gagawin, gago. Natawa naman sila. Inaplos ko na lang ang braso niya at humigpit ang pagsalikop ng daliri namin. Pumasok kami sa isang malaking silid at ang ganda sa loob. Kumpleto sa kagamitan. Napakon tingin ko sa bedside table na makitang pamilyar na litrato. Teka lang, ani ko at bumitaw sa kanya. Lumapit ako doon at umupo sa gilid ng kama pagtapos kunin ang picture frame. Paano ka nakakuha ng kopya nito? Nagtatakang tanong ko. Pictures naman yun ni Paolo nung first birthday niya. Sa pagkakatanda ko. Kaya naman pala hinanap ko to noon eh. Ani ko at ngumisi. Kinuha mo lahat? Nabamanghang tanong ko dahil nasa kanya yon. Napatayo ko sa gulat na makitang maraming litratong nakadikit sa peder. Stolen shot ang iilan at meron naman yung magkakasama kaming lahat. Para kang stalker. Ito lang palang papakita niya sa akin. Kailan niya pa ito pina-frame? Naglakad siya palapit sa akin at umupo. This is my safe haven. Sa tuwing namimiss ko kayo at hindi nakikita, dito ako pumupunta nang hindi alam ni Ami. Ibig mong sabihin matagal ng mansyon to binili mo? Umiling siya sa tanong ko. Hindi ko to binili. Pinasadya kong ipagawa. Teka, hindi ba dito kayo nakatira noon kasama si Ami? Hindi. Ibang mansyon yon at ayoko na maalala pa. Para saan to? Para sa inyo. Para sa atin. Pinagawa ko to para sa atin. Bakit? Naguguluhan kong tanong. Sa tingin mo, bakit natin nabuo si Paula? Dahil sa pagkakamali? Tinaasan niya ako ng kilay. Pagkakamali? Mukha bang pagkakamali? You are too attractive kaya hindi ko nakontrol ang sarili ko noon. Ang gusto ko lang ng mga oras na yun angkinin ka. Napaiwas ako ang tingin dahil nagiinit ang pisngi ko. Bakit pa niya sinabi yon? Napaigtad pa ako nang hawakan niyang mukha ko at salubungin ang mga mata niya. I'm attracted to you. Na di ko akalain lumalalim na pala. Gusto kita noon pa pero mahal ko si Ami. Pero nagdesisyon akong hindi tama. Habang lumalayo ako, mas lumalaki pala at lumalalim ang nararamdaman ko sa'yo. Ngumiti lang ako sa kanya. Mahal kita. Mahal na mahal. Pagkatapos sabihin yon, siniil niya ako ng halik sa labi. Buong puso ko naman yung tinugon. Dahil sa lalim ang paghahalikan namin, hindi ko namalayan na kahiga na pala ako sa kama. Siya na may nasa ibabaw ko. Nagtaas baba ang kamay niya sa bewang ko. Bumaba ulit ang mukha niya para sana halikan ako nang bumukas ang pintuan. Wala palang gagawin ha? Sige na, Zion, Paula, matulog na kayo sa tabi ng mommy at daddy ninyo. Natawa ako na makita ang mariing pagpikit niya. Hinaplos ko ang panga niya at inalalayan akong makaupo. Ang buhay pala, maraming sorpresa. Minsan nagiging komplikadong lahat. Nandun yung malaking problemang kakaharapin mo at ang isa ron ang naisip mong pagkakamali. Inaamin ko pagkakasala ng panloloko kay Ami. Masakit talagang malaman mo na may anak ang asawa mo sa ibang babae. Naiintindihan ko na saktan siya, pero di naman tama na gumawa siya ng isang bagay na hindi naman magugustuhan ang manakit sa kapwa. Dumating din palang pagkakataong to na hindi na masasaktan pa ang anak ko at baka kasama niya ng daddy niya. Ang paghihirap naming dalawa, may maganda palang resulta at nilahan sa amin. Mahal kita, Paolo. Ani ko sa nag-iisang kama na kami at nasa gitna namin ang 2 bata. Alam ko, mayabang na sabi niya. Sinimangutan ko siya. Mas mahal nga lang kita. Mangako ko na hindi kayo magiging unwanted family dahil simula pa lang mahalaga na kayo sa akin. Nagsimula sila ng bagong buhay na magkasama dahil sa simula pa lang nakapagpakasal na rin sila. Masayang-masaya sila sa buhay na meron sila ngayon. Napatawa na rin niya si Ami dahil kung hindi din dahil dito matatapos lahat na sila naman ang pipiliin ng totoong pamilya. At dito na po nagtatapos ang kwentong Billionaire's Mistress. Hanggang sa muli, mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat.